Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa tamang paggamit ng gitling. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang tamang paggamit ng gitling. Ang tamang paggamit ng gitling sa Filipino ay may ilang pangunahing tuntunin. Una, sa pagitan ng unlapi at salitang ugat na nagsisimula sa patinig. Ikalawa, sa pagitan ng inuulit na salita. Ikatlo, sa pagitan ng tambalang salita na nananatili ang orihinal na kahulugan. Para mas madali ninyong maunawaan, narito pa ang ilang mga halimbawa sa bawat sitwasyon. Una, ginagamit ang gitling sa pagitan ng unlapi at salitang ugat na nagsisimula sa patinig. Halimbawa, ang unlaping mag at salitang ugat na aral. Dahil ang aral ay nagsisimula sa patinig, ito ay ginagamitan ng gitling. Mag plus aral equals mag gitling aral. Gayon din ang pag-iyak. Ang salitang ugat na iyak ay nagsisimula sa patinig, kung kaya't kapag pinagsama, pag plus iyak, magiging pag gitling iyak. Ang sumunod naman ng tamang paggamit ng gitling ay sa pagitan ng inuulit na salita. Halimbawa, kapag inulit natin ang salitang araw, gagamit tayo ng gitling. Araw plus araw equals araw gitling araw. Gayon din kapag ginamit natin ang salitang ikot. Iikot plus ikot equals iikot gitling ikot. Sumunod na tamang paggamit ng gitling ay sa pagitan ng tambalang salita na nananatili ang orihinal na kahulugan. Halimbawa, bahay plus kubo equals bahay gitling kubo. Kapag naman sinabi nating bahay kubo, ito ay bahay na gawa lamang sa mga kawayan. Ibig sabihin, nananatili pa rin ang orihinal na kahulugan na bahay. Sumunod, silid, aralan. Kapag pinagsama natin, silid, gitling, aralan, na kung saan ito ay isang silid lamang na kung saan doon nag-aaral. Ibig sabihin, nananatili pa rin ang orihinal na kahulugan ng salita. Sa tamang paggamit ng gitling, nagiging mas malinaw at madaling basahin ang mga salita sa Filipino. Narito ang template na ginamit ko sa buong presentasyon. Ito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.